Ano ang tatlong pinakamagandang Christmas gift na pwede mong ibigay? At may warning ako mahal to. Napakamahal na mga regalo. Ano kaya yon? Number 1, give your heart. Mahal yan. Give your heart. Paano, Brother Bo? Sa pamagitan ng iyong salita. Alam mo, kung pupunta ka sa Bible, nilikha ni Lord ang buong universe sa pamagitan ng kanyang salita. Kasi yung salita mo, nakakapaglikha yan Ganyan na ganyan. Anong sasabihin ko, Brother Bo? Sa Christmas, importante to Bibigay mo yung puso mo sa pamagitan ng tatlong kataga. 3 words. Number 1, I'm sorry. Magtanong ka sa sarili mo, meron bang mga tao na nasaktan dahil sa ginawa mo o dahil sa sinabi mo in the past weeks or months na medyo yung relationship mo ngayon hindi masyado maganda sa taong yan? Sa Christmas na to, lapitan mo. Go out of your way at magsabing, I'm sorry. Tapos yung sorry mo, dapat walang yung explanation, sorry kasi naman ikaw Walang ganon. Yung, I'm sorry, nasaktan ka. Brother po, bakit ako magsusorry? Hindi ko naman intention. Ayoko naman masaktan siya. Pero nasaktan siya tanggapin na natin, hindi mo gustong yung saktan siya, pero nasaktan siya, so magsabi ka ng I'm sorry. At ito ang maganda, di ba sa Christmas Day, si Lord, talagang He went out of His way from heaven to earth. Ganon na ganon rin dapat tayo. We go out of our way para magsabi ng I'm sorry. Importante yan. Through our words. Remember our gospel, in the beginning was the Word. The power of the Word. Si Jesus naging Word. Number 2, magsabi ka rin ng thank you. Ang ganda ng Christmas kasi tingnan mo yung Christmas, no? Jesus became a gift. Yung mga tao na nasa buhay mo, gift rin yan ni Lord. Kailangan magpasalamat ka. Kaya, sa nanay, sa tatay, sa kapatid, sa kaibigan, sa anak, puntahan mo, no? Sabihin mo, salamat You are a gift from God to me. Magpasalamat ka. Napakahalaga yan. Pangatlo, magsabing, I love you on Christmas. Kasi si Jesus, God's love yan to us. Kaya siya bumaba dito at naging tao. Ganon rin tayo. We are supposed to. Kaya sabihin mo sa mga tao, I love you, which brings me to the second gift. The first gift is give your heart. Mahal yan. Number 2, give your hugs. Mahal rin yan. Maging corny ka this Christmas. Brother Bo, hindi namin ginagawa yan. Nakaka-awkward yan. Naku, sa pamilya ko pa. Gawin mo yung corny, gawin mo yung awkward. Sa Pasko, no? Yakapin mo yung tatay mo, nanay mo, kapatid mo, Sabihin mo, Merry Christmas, Magugulat yun. Mahal na gift, no? Express your love. Kasi yun ang ginawa ni Lord, no? Sa ebanghelyo natin, and the Word became flesh. Became physical. And what is more physical than an embrace? Pangatlo! Ano yung number 1? Give your heart. Number 2, give your hugs. Number 3, give your help. Kasi baka yung family member na yan o yung kaibigan na yan, nangangailangan talaga ng tulong na konkreto. Baka naman kailangan niya listening ear, somebody to talk to. Baka naman kailangan niya ng a service na kailangan mong gawin. Whatever it is, or a physical gift talaga. Hindi mo alam. Pero tanungin mo sarili mo, kasi di ba, that's what Christmas is all about. Of Jesus becoming that help that we needed, which was salvation. Friend, I want to pray with you right now to be the Christmas gift that people need today. Dasal tayo? In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Sabihin mo, sabay-sabay, Panginoon, tulungan mo ako para maging Christmas ng mga taong katabi ko. Lord,
ikaw na, gamitin mo yung salita ko para maging Christmas gift sa iba. Lord, tulungan mo ako. Hindi ko kaya to, Lord, kung ako lang. Pero kung tutulungan mo ako, gamitin mo ako, Panginoon. Thank you, Lord. Bless my relationships. Bless my family. In Jesus' name, I pray for you that you receive the blessings of God this Christmas day. Amen and amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Merry Christmas. Have a beautiful Christmas. Have a joyful Christmas for you and your family. God bless you. I will see you tomorrow.